DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na ho tayo ngayon. 22 ng Setyembre 2023. 9 days bago po matapos ang 9th month. Di ba? Tapos 9,000 din hong napanalunan ng ating winner na makakausap mamaya. And 94 days bago po magpasko. Sa ulo ng ating mga balita, malaking bahagi ng bansa apektado ng ITCC, posibleng magdulot ng baha sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Klase sa ilang lugar sa Batangas, Cavite, suspendido naman dahil sa Taal Volcanic Smog. Budget sa irigasyon tinapiyasan ng 91 billion pesos. Kaya tumapila ang NIA ng dagdag na pondong mula sa Kongreso. Dating Undersecretary Loren Badoy at General Parlade guilty sa red tagging pero pinatawang lamang ho ng sermon. Dalawang dating miyembro ng kulto sa Surigao del Norte nagsalita na handang tumistigo sa Senado. Babae inaresto ng NBI dahil sa investment scam sa Bulacan International Airport Project. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, malaking bahagi ng bansa ang apektado ngayon ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na maaaring magdulot ng baha sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan ng maulap na papawirin at mga thunderstorms sa Palawan, Bicol Region, Visayas at Mindanao dahil sa ITCZ. Apektado rin ang ITCZ at localized thunderstorm ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Inalerto ng Pag-asa mga residente sa posibleng pagbaha sa ilang lalawigan ng Silangang Visayas, gayon din o sa buong Region 8. Ang Davao Region o Region 11 at ang Caraga Region 13. Pinayuhan din ng Pag-asa mga nakatira sa mga dalisdis ng bundok o yung mga mabababang lugar na apektado ng ITCZ sa Visayas at Mindanao. Kabilang ang mga Disaster Response at Management Council magsagawa ng kinakailangang pag-iingat. Hanggang kahapon po ng hapon at hanggang bandang gabi. Ang feedback natin natanggap mula po sa Davao, sa North Cotabato at General Santos City patuloy po ang nararanasang mga pagulan. Naobserbahan naman ang pagbuga ng volcanic smog o VOG ng Bulkan Taal mula alas 12 ng tanghali. Ayon sa PBOX, nasa 4,569 tons ang ibinugang asupre mula sa crater ng bulkan habang nakuhanan din ng satellite monitor ang malaking kaulupan ng asupre na umabot ng kanlurang bahagi ng Taal Lake. Ang paalala ng PBOX maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract volcanic smog kapag ito ay nalanghap. Bunsod nito, pinapayuhan ng PBOX sa mga apektadong residente na huwag masyadong lumabas ng bahay, uminom ng maraming tubig at magsuot ng face mask gaya ng N95. Ang paalala din po ni Mayor Sene Mendoza sa ating mga kababayan dyan po sa Talisay, Batangas, kung hindi naman ho importante ang lakad, pumirmim na muna ng bahay. Higit naman sa 40 estudyante ang dinala sa iba't ibang ospital sa bayan ng Tuy sa Batangas. Epekto pa rin ito ng volcanic smog mula sa nag-aalborotong Taal Volcano. Ayon kay Dr. Amor Calayan, head na Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang smog ay 2 linggo nang nakakaapekto sa ilang bayan ng Batangas. Sinabi ni Calayan na marami sa mga estudyante ang dumaraing ng hirap sa paghinga, nakaranas ng dizziness, makakating lalamunan at nakakaranas din ng pangangati ng balat. Sa panayam naman ng DCRH at ang radyo natin, kinumpirma ni Sherwin Benson ng TUI
Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na may mga estudyante ngang nadala sa ospital dahil nahirapang makahinga matapos makalanghap ng bog, ngunit wala pa naman silang eksaktong bilang ng mga apektadong mag-aaral. Diyan, sa to, diyan bagay may mga na-ospital mga bata dahil sa VAG? Yes, sir. Mga ilang bata ito at mga estudyante nga ito? Yes, sir. Pero sa ngayon po, sir, ay wala pa po kaming data na yung final data po. Inaalam po namin sa hospital po yung iba. Samantala, ilang lugar nga sa lalawigan ng Batangas at Cavite ang nagsuspindi na ng klase dahil sa panganib na dulot ng volcanic smog. Kabilang sa mga nagsuspindi ng klase, sa lahat ng antas ng pasok ay ang Lian, Calatagan, Lemery, Nasugbo at Taal, gayon din sa Balayan, Batangas. Sa munisipyo naman ng Tui, sinuspinde ang klase ng elementary hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Cavite, ilang LGUs ang nag-anunsyo ng suspension ng classes sa lahat ng level, public and private, ngayong araw. Kabilang dito ang Alfonso, Amadeo, Cavite City, Dasmariñas, General Emilio Aguinaldo, ang General Trias, Kawit, Imos, Magallanes, Mendez Nunez, Maragondon, Naik, Nobeleta, Rosario, Silang, Tagaytay, Tansa, Ternate at 13 Martires. Pinapayuhan ng Department of Health ang mga apektadong residente na magsuot na lamang ng N95 mask, lalo na yung may mga respiratory problem, limitahan ang exposure at manatili na lamang sa loob ng kanilang mga bahay kung hindi naman talaga napaka-importante ang lakad. Nilinaw naman ni PBOX Director Teresito Bacolcol na ang usok na nakikita sa Metro Manila ay walang kinalaman sa volcanic smog mula sa Bulkan Taal. Kapanayam ng DCRH at ng radyo natin, paliwanag ni Bacolcol, karaniwang nakikita ang smog kapag papalapit ng amihan dahil sa pagkakaroon ng thermal inversion kung saan hindi umaangat ang pollutant dahil sa natatrap ito ng blanketa. Paliwanag pa ni Bacolcol, kumakalat sa direksyong kanluran ng volcanic smog na galing sa Bulkan Taal. Ayon kay Bacolcol, dahil sa wind condition, napapadpad sa ibang lugar ang smog at naamoy ng tao. Ipinahig pa ng opisyal na noong July 2022, naka-alert level 1 ang Taal Volcano at wala namang gaanong aktibidad ng bulkan maliban sa steaming activity at 6 ang naitalang earthquakes noong nakarang araw. Hindi po yan, hindi po ito indikasyon na sasabog ulit. Again, yung earthquakes natin, 6 lamang. Yung sulfur dioxide emission niya, actually, mababa lang siya, 4,569 tons per day. If you compare this with the previous emission niya, umaabot nga ito ng 15,000, 20,000 Ang taas. dati, mga few years back, right after right after it erupted. And ngayon ito mga 4,569, siguro po dahil yun nga, tulad ng sinasabi ko, may thermal inversion, hindi makakaangat. Yes. Kasi madali lang naman po itong ma-disperse. Kung dire-diretso, tuloy-tuloy, madali po siya ma-disperse. Kapag maulan, nadidissolve po ito. Pero yun na nga po, kapag depende po sa condition sa labas, hindi po siya makaangat. Kaya ito yung, it would stay on the lower ground, and then kapag nahangin, ito yung napapadpad sa mga communities. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga, mga misis. Amoy araw ba si Munso pag-uwi galing ng eskwela? Abay talian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Umapila naman ang National Irrigation Administration sa Kongreso na ibalik ang tinapyas na 91 billion pesos sa panukalang pondo nito sa susunod na taon. Sumulat na si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen sa Kongreso upang hilingin na dagdagan ang kanilang pondo para sa 2024 matapos natapyasan ng malaki ng Department of Budget and Management. Ayon kay Guillen, nasa 132 billion pesos ang hinihingi nila para sa National Irrigation Master Plan, ngunit ang naaprubahan lamang ng Department of Budget and Management ay 40 billion pesos. Kapanayam ng DCRH at ng radyo natin, iginiit ni Guillen ang kahalagahan ng dagdag na pondo upang maipatupad nila ang National Irrigation Master Plan Program
na mahalagang sangkap para sa pagpapataas ng produksyon ng pagkain at para maging food self-sufficient ang bansa, na siyang programa naman ng Pangulong BBM bilang Agriculture Secretary. Well, ang hinihingo natin, sir, ay around 132 billion lahat kasi kita po naman natin, kinuha natin yung figure natin doon sa mga priority projects ng ating Pangulo na binanggit niya. At saka isa pa po ay tandaan po natin, food security po ang number 1 doon sa kanyang 8-point socio-economic agenda. Yun ang secretary po ng PA. Opo. So, Okay. sabi namin, agriculture ang foundation nito. Sabi namin, opo. Samantala, tiniyak naman ni Speaker Martin Romualdez na ipapasa na ng Kamara sa susunod na linggo ang panukalang 5.768 trillion pesos national budget para naman sa 2024. Nagpahiwatig si Romualdez na aaprobahan ang proposed budget sa ikatlo tuwing pagbasa sa Setyembre 27 o ang bago ang session break ng Kongreso. Siniguro din ng House Speaker na patuloy na paiiralin ng mga kongresistang accountability, inclusivity at efficiency sa budget deliberation. Una rito, sinertipikahan ng urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang 2024 General Appropriations Bill. Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsertipika ng Pangulong BBM bilang urgent sa panukalang pambansang pondo para sa 2024. Ayon kay Romualdez, patunay ito ng pangako ng administrasyon na isusulong ang kapakanan ng publiko at ng buong bansa. Siniguro naman ng House Speaker na magiging transparent ang kapulungan sa budget process, paiiralin ang pinakamataas na pamantayan sa fiscal responsibility. Nangako rin si Romualdez na ipapasa ang 2024 General Appropriations Bill sa susunod na linggo. Alas 4:15, napatunayan naman ang Office of the Ombudsman na guilty sina dating Anti-Communist Task Force officials Antonio Parlada Jr. at Lorraine Badoy sa ginawa nilang red tagging sa ilang human rights lawyers at mga miyembro ng ilang progressive groups. Si Badoy ay naging dating Undersecretary ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Habang spokesman naman ito si retired General Parlade. Sa desisyong nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martinez, nireprimand. Pinagsabihan nito sina Parlada at Badoy matapos mapatunayang guilty sa administrative offense dahil sa paglabag sa conduct prejudicial to the best interest of the service. Sinabihan ng Ombudsman ang dalawang dating opisyal na maling iugnay sa CPP-NPA ang mga miyembro ng National Union of People's Lawyers na itinuturing na mga human rights lawyer. Sinabi pa ni Martinez na reprimand lamang ang ipinataw laban kina Badoy at Parlade, ngunit kung uulit ang dalawa ay maaari silang maharap ng mas mabigat na kaparusahan. Samantala, dinismiss naman ng Ombudsman ang reklamo laban kay dating NTF-ELCAC Vice Chair Hermogenes Esperon Jr. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Eto na, nakontak na rin ho natin ang winner ng ating mahiwagang tunog mula po sa Burauen. Taga Burauen pala. Mula sa Burauen, Leyte. Magandang umaga, Pilipinas! Maupay nga aga kay Francia Cantiga. Ma'am, may buntag. Maupay nga aga. Maupay na aga, sir. Ay, bagong gising si Ma'am Francia. Nagkakape na po. Nagkakape na. Teka muna, nakarating na ho ba sa inyo yung premyo? Yes po. Ay, congratulations. Kaaga niya gumising. Thank you. Maraming salamat sa programa niyo. Oo. Malinaw signal natin dyan sa Burauen. Yes po. Galing. Asya. Sige, ingat po kayo ha. Thank you. Opo, Mabuhay po kayo. sali ho lagi. Maraming salamat. Si Francia Cantiga ng Burauen, Leyte ang ating winner ng mahiwagang tunog. May bago na bang mahiwagang tunog? Oo. Ang tamang sagot lang dun ho is utensils. Hindi isa, hindi dalawa, kundi set of plastic utensils na dinadampot sa carpet. Ayun. Magandang umaga, Pilipinas! Lamantad naman ang dalawa pang testigo laban sa kultong Socorro Bayanihan Services sa Surigao del Norte. Naglabas si Senator Risa Ontiveros ng magkahiwalay na video na naglalaman ng testimonya ni alias Maymay at Carl na dating mga miyembro ng grupo. Naging emosyonal ang 13 anyos na si Maymay na isalaysay ang pagtakas niya
at ng kanyang magulang sa kulto dahil sa nais nitong mag-aral. Hinabol umano sila ng itak ng mga tauhan ni Senyor Aguila o ni Jerens Kilario hanggang sa makapagtago sila sa talahiban. Ay naman sa 28 anyos na si Carl, kumala siya sa grupo nang pilitin siyang magpakasal sa isang batang babae kahit meron na siyang asawa. Ibinunyag din ni Carl na may private army si Senyor Aguila na may 107 miyembro, kabilang ang mga babae at menor de edad na nasa 12 anyos pa lamang. Tinuruan din umano silang gumamit ng mga armas kabilang ang baril at sinabihan na maaari nilang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang leader dahil sila ay soldier of God at maaari rin silang pumatay kung ipag-uutos nito. Iimbestigahan na ng Senado ang Socorro Bayanihan Services Incorporated na umano'y kulto na isinasangkot sa panggagahas at pag-aabuso ng mahigit 1,000 kabataan sa Surigao del Norte. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Senator Risa Ontiveros, pagpapaliwanagin nila ang leader nito na si Jerens Kilario alias Senyor Aguila kung lulutang. Kasama rin na niya sa harap sa Senate Inquiry ang mga nakatakas na miyembro ng kulto na nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng nasabing kulto na pinatatakbo ng mga armado at makapangyarihang personalidad sa lugar ng Surigao del Norte. Pero yung 6 na malaya pa at nasa mabuting pagala, Dr. Riza Timkang at ng Municipal Social Welfare and Development Office, 3 po sa kanila, Lakay Deo, ay nakakatestigo sa aking privilege speech sa pamamagitan ng video. Sila po ay aming i-invite, of course, yung pinuno itong Socorro Bayanihan Services Inc. Na nagngangalang Senyor Aguila na nagsasabi siya ang reincarnation ni Jesus Antonio. Po, syempre, imbitahin din namin sila sa aming pagdinig sa 28 po ng Sigli. Ang dami talaga pa rin naluloko, ano ha? O, matakin mo yung ibang mga miyembro noon, hindi naman daw hindi naman masasabing no read, no write. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20, isang babae naman na nagpakilalang subcontractor sa itinatayong Bulacan International Airport Project ang naaresto sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa Quezon City. Kinilala ng NBI ang suspect na si Evelyn M. Hernandez, kilala bilang Jing Hernandez. Ayon sa NBI, nagpakilala si Hernandez bilang subcontractor na isa sa mga principal contractor na BM Logistics Incorporated o BMLI sa Bulacan Airport Project katuwang ang San Miguel Corporation. Gayunpaman sa certification na inisyu ng Securities and Exchange Commission, lumilitaw na ang BMLI ay hindi isang rehistradong korporasyon. Inaresto si Hernandez sa reklamo na isa sa mga complainant na nagbigay ng down payment na 50,000 pesos para sa 2 investment slots. Ayon sa complainant, ang requirement na investment per slot ay 3.5 million at ito daw po ay tutubo ng 50 million pesos. Yung investment mo na 3.5 million, tutubo ng 50 million pesos sa loob ng 5 taon at ibibigay sa inyo ng monthly basis. Kinasuhan ng NBI si Hernandez ng stapa sa ilalim ng Article 315, Paragraph 2 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 o Republic Act 10175 o yung Cybercrime Law at ang paglabag sa Section 8.1 ng Republic Act 8799 o ang Securities Regulation Code of the Philippines. Ingat ho kayo sa mga scammer ha. Nako, ang dami ho niyan. Maniwala ho kayo. Klase muna sa lahat ng antas sa Lian, Batangas, suspendido na rin dahil sa volcanic smog. Detalye na balita mula kay Renz Belda, RS35. Renz. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Lian ngayong araw dahil sa volcanic smog o vaga mula sa Bulkang Taal. Batay sa inilabas na advisory ng lokal na pamahalaan, ng lahat ay hinihikayat na magsuot ng face mask para maiwasan ang paglanghap ng usok mula sa bulkan na nakakasama sa kalusugan. Naglabas din ng advisory ang Lian Municipal Health Office na ang nakikitang hamog o fog sa iba't ibang bahagi ng naturang bayan ay isang volcanic smog. Para maiwasan ang pagkalanghap sa bagay, kailangan manatili
mananatili sa loob ng bahay para mabawasan ang exposure sa usok. Nararapat din naman na magsuot ng face mask para mabawasan ang pagpasok ng usok sa loob ng katawan. Pinapayuhan din ng mga residente na isara ang mga bintana at pinto upang maiwasan ang pagpasok ng smog sa loob ng bahay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz Belda. At muli, magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan po sa Batangas. Sa Mayor Senny Mendoza, ingat po kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Missing person naman sa Norala, South Cotabato, pinaniniwala ang natabunan ng gumuhong lupa. Bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur, nakararanas po ng matinding pagbaha. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Sa nagpapatuloy na mahaba-habang buhos ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa mga community. Sa Norala, South Cotabato, isang missing person ang patuloy na pinaghahanap ng kanyang mga kaanak na pinaniniwala ang natabunan ng gumuhong lupa sa bahagi ng Sitio Lamfogon, Barangay Tinago, Norala, South Cotabato. Ang lalaking nawawala ay si Flory Salim, 37 years old, residente ng Sitio Lamfogon, kung saan naganap ang landslide. Ang impormasyon ng pagkawala nito ay ipinarating ng pinsan ng biktima sa local officials, na sinasabing biglang naglaho ang kanyang pinsan kasabay ng pagguho. Pinaniniwala ang nasa 40 feet ang lalim ng tumabong lupa sa biktima na hanggang sa binabalita natin ito ay hindi pa nahuhukay ang lugar dahil sa lambot ng lupa. Ito'y dahil sa patuloy na ulan sa lugar. Samantala, dumanas naman ng matinding lalim ng tubig baha ang bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur kahapon. Rumagasa ang kulay light brown na baha sa mga kabahayan, partikular sa Sitio Malusing, kung saan maraming na-trap at stranded dahil sa biglaang pagtaas ng tubig baha sa lugar. Umabot din ang baha sa poblasyon Santa Cruz, kung saan dumanas ng gabaywang na tubig baha sa loob ng ilang tindahan, habang may bahagi naman ng National Highway ang nakaranas na may kalalimang tubig baha. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makota, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran, Jun, maraming salamat. Samantala, isang estudyante naman ang ginagamot sa ospital matapos nagilitan habang natutulog sa bahay ng kanyang teacher sa Calbayog City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Jimmy? Nawawala pa si Jimmy. Nabalikan natin si Jimmy. Samantala, suportado naman ni Senator Christopher Bongo ang mga panukalang lilikha ng National Disease Prevention Management Authority, Medical Reserve Corps at Virology Institute upang maprotektahan ang kalusugan ng bawat mahihirap na mamamayang Pilipino. Ang nasabing mga panukala ay kabilang din sa binanggit na priority measures ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalawang SONA. Ayon pa kay Senator Go, mahalaga na mapalakas ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino mula sa dumarating na mga emergency sa kalusugan na nagdudulot ng banta sa kanilang buhay. Sinabi pa ni Senator Go na meron ding isang pag-aaral na natutunan natin mula sa pandemic. Ito ang kahalagahan ng pagiging mas handa para sa iba pang mga hinaharap na mga krisis kabilang ang posibilidad ng panibagong pandemic. As chair po ng Senate Committee on Health, full support po ako nito, no? Unang-una, napaloob po ito sa Philippine Development Plan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong paggagawa ng Center for Disease Control and Prevention, or ibahin man po, maging National Disease Prevention Management Authority, ay suportado ko po ito. Mas mabuti pong lagi tayong handa, meron tayong opisina na nakatutok po kung sakasakaling may dumating na pandemya po sa buhay natin. Nabigla tayo nung panahon ng pandemya, no? Nung 2020. Ikikwento ko lang po sa inyo, kutob ko lang po nung 2019 during the budget deliberation, yung RITM pa yung unang muntik na nakuna ng pondo. Pero sa kutob ko, pinadagdagan natin ito. Hindi ko akalain pagdating ng 2020, ang RITM po ang pinaka-importanting opisina dahil sila po yung magkakandak ng testing tungkol dito sa COVID-19, no?
pinadala pa nila sa Australia yung mga test nila at 1 week pa dumating dito. So dapat po ay maging handa tayo, may kakayahan na tayong mag-test, yung opisina na nakatutok talaga rito, ang pag-aaral. So suportado ko po itong National Disease Prevention Management Authority or Center for Disease Control and Prevention. So pinangungunahan po ni Senator Pia Cayetano, nakapag-hearing na tayo dito at nag-file rin po ako ng bill. Hoping po na maipasa po ito dahil priority po rin po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nabanggit nga po ito sa LEDAC. At lahat po, yung Medical Reserve Corps, Virology Institute of the Philippines, priority rin po ng LEDAC. So, suportado ko ito. Ano yung makakatulong sa Pilipino? Ano yung makakatulong sa ating healthcare system? Ano po yung makakatulong sa mga mahirap? Bagamat isang boto lamang po ako, ay susuportahan ko po ito. Magandang umaga, Pilipinas! At bahagi din po ng ating paghahanda, dapat lagi tayong may baong family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsig ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improvement cologne. Yan yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCR reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alas 4:29. Nasabat naman ng Bureau of Customs Port of Zamboanga ang 5.8 million pesos na laga ng mga produktong petrolyo na tinangkang ipuslit sa bansa. Naaktuhan ng mga tauhan ng customs ang WL Shanhuni 2 habang ibinababa ang petrolyo sa Barangay Kawit, Zamboanga City. Wala manong maipakitang dokumento ang crew ng barko na dumaan sa legal na proseso ang pagpasok ng dala nitong mga petrolyo. Umabot ng 89,600 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 5.8 million ang nakumpiska ng mga otoridad. Nagugat ang operasyon sa natanggap na intelligence report ng Bureau of Customs kaugnay ng isang barko na wali sa Taganak Island sa Tawi-Tawi patungong Zamboanga City upang dalhin ang smuggled na produkto. Nangako naman si District Collector Arthur Sevilla Jr. patuloy na pag-iibayihin ang operasyon ng ahensya laban sa smuggling alinsunod sa direktiba ni Commissioner Benvenido Rubio at bilang tugon na rin sa hamon ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang anti-smuggling campaign ng BOC. Isang estudyante nga ginagamot sa ospital matapos nagilitan habang natutulog sa bahay ng kanyang teacher sa Calbayog City. Sino ang suspect? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Jimmy. Isang estudyante nilaslas ang liiga habang natutulog sa bahay ng guro sa siyudad ng Calbayog, ginagamot ngayon sa ospital. Kinilala ng Calbayog City PNP ang biktima si Kent Ashley Ferrer, 19 anyos, estudyante, residente ng Barangay Viluso, Almagro, Samar. Kinilala ang suspect si Melvin Campong, 27 anyos, helper ng guro na si Nieves Giras, residente ng Barangay Mabuhay sa Almagro, Samar. Nangyaring insidente sa Fisto Road 20, Paroxais, Barangay Raves sa Calbayog City. Sa investigasyon ng PNP ang biktimang estudyante. Ang biktima estudyante ng guro na si Mrs. Nieves Giras na kitulog ito sa bahay ng naturang teacher matapos dumalo sa isang seminar sa Calbayog City. Sabagat wala ng biyahe papuntang Almagro, habang natutulog ito banda alas 3:30 ng madaling araw nang laslasin ang liig ng suspect gamit ang kutsilyo. Humingi ng tulong ang biktima na si Kent Ashley Ferrer at tinulungan naman ito ng kanyang teacher para itakbo sa St. Camilo's Hospital sa Calbayog City. Subalit dahil malubha ang lagay, inirefer sa Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban City. Agad naman aresto ang suspect na ngayon. Ang suspect na si Melvin Campong nasa kustodiya ng Calbayog City PNP. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa agbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy.
Punong barangay at 2 iba pa arestado naman sa pag-iingat ng iligal na baril sa bayan ng Kawayan sa Negros Occidental. Detalye na balita mula kay Rex Cantong, RH46. Maayong aga, Rex. Arestado ang isang punong barangay ng Barangay San Jose sa lungsod ng Sipalay, Negros Occidental at 2 pang ibang kasamahan nito matapos nabilhan ng barel at mga bala sa buy-bust operation sa Sitio Cubay, Barangay Bulata, bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang mga sospek kinilala na sina Marlon Canilio, 59 anyos, isang incumbent barangay chairman ng Barangay San Jose, lungsod ng Sipalay, at residente ng Purok Malipayon ng nasabing barangay. Jojo Tagakay, 41 anyos, residente din ng nasabing barangay, at si Chito Villagracia, senior, 53 anyos, isang habal-habal driver, residente ng Barangay Baclao, bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Gary Alan Resoma, hepe ng Kawayan PNP, ang operasyon pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod CFU at Kawayan Municipal Police Station. Dagdag pa ni Resoma, i-deliver ng mga suspect ang barel sa police pusher buyer sa laga na 39,900 pesos na budol money nakuha sa mga suspect. Ang isang unit ng Colt ER-15 rifle model caliber 45 submachine gun na mayroong suppressor, 2 long magazines assembly para sa caliber 45, 7 rounds ng mga live ammunitions para sa kalibre 45, cellphone, isang sasakyan na Ford Ranger. Mula sa Aksyon no Radyo Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damo nga salamat, Rex. Gunrunner pala si Kapitan, ha? Ayos yung sideline mo, Kapa. 16 katao na huli naman ang PNP na lumabag sa election gun ban sa Bicol Region. Detalye na balita mula kay Ray Boton Jr. mula sa radyo natin Birak. Jones Marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ray? 16 na katao na ang nahuli ng PNP Bicol dahil sa paglabag sa umiiral na election gun ban sa peryodong Agosto 28 hanggang Setyembre 18 ngayong taon. May mataas na bilang ng paglabag ay ang lalawigan ng Masbate kung saan 6 na katao ang inaresto. Sumunod ang lungsod ng Naga at Camarines Sur na may tig-3 kataong naaresto. 2 sa lalawigan ng Sorsogon habang tig-1 lalawigan ng Albay at Catanduanes. Maliban rito ay 12 iba't ibang klase ng armas ang nakumpiska sa nasabing bilang ng mga operasyon. Ayon sa COMELEC Resolution number 10918, maliban kung may pahintulot sa COMELEC, ay maigpit na ipinagbabawal ang pagdala ng baril sa labas ng bahay o business establishment at pampublikong lugar. Ipinagbabawal rin ang pagbiyahe ng mga baril o anumang uri ng deadly weapons. Ang nasabing paglabag ay may katapat na kaparusahan na pagkakakulong ng 1 o hanggang 6 na taon at permanenteng pagkawala ng karapatang manilbihan sa gobyerno at maging sa pagboto. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray. Mabalo, samantala, dako naman tayo dito sa may bandang Bataan. Peace Covenant sa barangay at SK elections isinagawa. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny? Matagumpay na naisinagawa ang Peace Covenant sa lalawigan ng Bataan sa mga kandidato sa pagkabarangay SK election BSKE na isinagawa ito sa People's Center sa lungsod ng Balanga kahapon. Ang Bataan ay may 10,051 mga kandidato sa BSKE 2023 na may 237 barangay na may 11 bayan at 1 syudad. Ang Peace Covenant ay pinangasiwaan ito ng PNP, Army, COMELEC, na naroon din itong sina Governor Joey Garcia, Vice Governor Chris Garcia, Board Member at Attorney Tony Boy Roman. Sinabi ni COMELEC Melanio Sibayan na dati isinasagawa ang Peace Covenant sa Bataan sa bawat bayan. Ito aniya ang kauna-unahang provincial-wide. Narito ang panayam kay COMELEC Sibayan. Covenant na ito ay pinakaunang pagkakataon pa lang na gagawin na kung saan ay gagawin ng buong pang-probinsya ito. No?
Nung nakaraan, mga elections, ginagawa natin ng Vice Covenant, ginagawa sa bawat bayan. Pero for the first time, gawin siyang provincial-wide. Nakita naman na para ipakita natin na ang lahat ng mga kandidato dito sa Bataan ay suportado para sa pagsulong ng isang mapayapang eleksyon. Ang pinakalayunin lang natin dito, isulong ang isang mapayapang eleksyon. Wala pong pangangampanya o anumang bahid ng mga pagsuporta sa kanino mang kandidato dito o kanino mang mga grupo. Ito po ay para sa kaisahan sa pagsulong po ng isang mapayapang halalan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ito, si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ay, maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa Saipan. Maganda umaga din sa mga taga Dallas, Texas. Maganda umaga sa mga taga Valero Aurora at sa mga suki natin dyan sa Talim Island. Mga mamis! Mukhang pwede ho tayong mag-laundry day today dahil hindi naman magiging maghapon ang pagulan. Kunot to ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? Aba, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Cebuman cotton. Gawa po ito ng ACS. Matapos naman ng ilang taong paghihintay, health emergency allowance mula sa Department of Health. Matatanggap na ng mga health at non-health care workers sa bayan ng San Jose, Negros, San Jose Occidental, Mindoro, hindi Negros. Detalye ng balita mula sa 101.7 Radyo natin San Jose mula kay Brenda Valera. Brenda, good morning. Magandang araw, Pilipinas! Sa panayam sa radyo ay nilinaw ng Municipal Health Office na hindi ginamit o ninakaw ang pondo mula sa DOH para sa health emergency allowance ng mga health and non-healthcare workers ng bayan ng San Jose, kabilang ang mga BHW, manggagawa ng Municipal Health Office at maging mga private workers. Paliwanag ng MHO na na-delay ang disbursement ng nasabing allowance dahil naabutan ng election ban ang schedule ng pamamahagi nito. September 15 na magsimula ang election ban at September 18 naman nakatakda sana na mamahagi ng incentive. Nilinaw din nila na kapapasok lamang ng pondo sa LGU mula sa DOH, kaya ngayon lamang ito na schedule, gayong ang tatanggaping allowance ay para pa sa buwan ng Agosto, Setyembre at Oktubre ng taong 2021. Kung papayagan ng COMELEC ang request ng DOH na bigyan ng exemption ang pagre-release ng allowance, anumang oras at araw ay maaari na itong makuha ng mga beneficiaries. Ngunit kung hindi papayagan ay nakatakda itong ipamahagi sa unang linggo ng Nobyembre. Tatanggap ng tigla 15,000 piso ang nasa mahigit 500 beneficiaries na katumbas ng 3 buwang serbisyo ng mga ito noong panahon ng pandemya. Ang health emergency allowance ay ang dating one COVID allowance mula sa DOH para sa mga health and non-healthcare workers sa kanilang sakripisyo at dedikasyon sa trabaho at pagharap sa panganib dulot ng COVID-19. At yan ang balita mula dito sa radyo natin 101.7. Ako si Brenda Valera, katuwang ang Philippine Information Agency, Mimaropa. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Brenda. Samantala, ginang inabutan ng panganganak sa tricycle. Ito po'y sa Lingayen, Pangasinan, tinulungan ng mga pulis. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan, ichike amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Ligtas ang isang ginang at ang sanggol nitong iniluwal nang agad na matulungan ng mga pulis sa kanyang panganganak sa tricycle sa bayan ng Lingayen. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roderick Gonzales, nagpapatupad ng Comelec checkpoint ng kanyang mga tauhan nang mapansin ang panganganak sa tricycle ng ginang. Kaya pinara ng mga pulis sa pangunguna ni Police Lieutenant Jolfrey Aison at grupo nito, at nang makita ang kondisyon na hindi nag-atubiling tinulungan nila ang ginang sa pagluluwal ng kanyang sanggol. Mabilis, bagamat maingat ang kanilang kilos para masiguro ang kaligtasan ng ina hanggang sa ligtas nitong mailuwal ang malusog na sanggol na babae. Pagkatapos ay sinakyan ng mag-ina sa PNP patrol car at dinala sa Lingayen District Hospital para sa mas maayos na atensyong medical sa mag-ina. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga ho doon sa mga pulis na yan na tumulong doon ho sa nanganak, ha? At para ho sa mga night shift workers, antabayanan po ninyo, makakausap po natin si Dr. Mabel Evangelista Carion.
Ano nga ba ho ang panganib na dala ho ng graveyard shift? Alamin natin yan, pero si Morley Alinio may report muna. Aktor na si Albi Casino. Uy, hindi raw kontento kaya kumala sa kanyang manager. Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, usap-usapan. Maayos man daw na sinasabi nitong si Alvi Casino ang nangyaring hiwalayan sa kanila ng kanyang manager na si Leo Dominguez ay hindi pa rin mawawala sa isipan ng mga netizens ang tunay na dahilan. At isa raw sa mga tunay na dahilan kung bakit nagpaalam si Alvi sa kanyang manager ay dahil diskontento ito sa pagpapatakbo ni Leo. Well, base sa mga balita nating nachika, ay sinasabi na matagal na raw na gusto na nitong si Alvi na kumawala sa kanyang manager dahil piling nito ay hindi siya mabibigyan ng malaking break in showbiz habang ito ang nagmamanage sa kanyang karir. Isa daw sa mga pangarap ni Alvi ay magkaroon ng solo movie. Kung kaya't ayaw man ng manager ay napilitan na rin ang nasabing manager na payagan ang kanyang alaga na lumipat ito sa Viva. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Albi Casino naman parang may karir. Sino ba yun? Hindi ko rin alam eh. Ang alam ko si Mayor Albi Benitez ng Bacolod. At teka muna. Kayo ho may nagtatrabaho ng graveyard. Malo, makinig kang mabuti ha. Mabuti. Si Morley nag-uultabayan na ito ha. Kasama na natin si Dr. Mabel Evangelista Carion. Doc Mabel, magandang umaga po sa inyo. Again, thank you for joining us. Magandang umaga po, Kong Angelo. Kita niyo naman. Magandang umaga. Si Doc naman, ang aga-aga pero fresh na fresh. Ayan ha. Anong oras ho kayo gumigising pagka ganitong meron ho kayong maagang engagement, Doc? Mukhang hindi na yata kayo natulog. Mga 3:30 po. Wow, 3:30 gising na kayo. Anyway, Doc, marami kasi sa atin ngayon ang talagang mas natutuwa na nasa graveyard sila. Pag sinabi natin graveyard, yung pumapasok ng mula anong oras ng gabi? 10 to hanggang umaga. Yung 10 gabi, night shift. Night shift. 10, di ba meron po mga 10 to 6, ganyan. 10 to 6, ayan. Ano ang risk ng mga pumapasok sa gabi maliban lang ng panganib na ma-hold up kapag hindi ho sila nasusundo? Opo, ano yung mga health risk ng nasa graveyard? Opo, marami pong health risk, no, yung panganib na po sa kalusugan yung pagtatrabaho na panggabi. Mm-hmm. So yung pinaka natin dito is yung diabetes, pagtaas ng blood sugar. Mm-hmm. Tapos obesity, yung kasunod ng overweight, obesity, at saka po yung mga heart disease. Okay. So nadidevelop, kumbaga po, yun yung risk nila kasi nga po, nababaliktad yung body clock. Yung tinatawag pong circadian rhythm or yung 24-hour internal clock ng katawan, which is dependent dun sa day-night, yung pong awake and sleep cycle ng katawan. Doc, so nagkakaroon po ng disruption. Oo, teka muna, balikan natin yung disruption mamaya ha. Bakit sila nagiging obese? Dahil nga po, di ba po, pag panggabi ka, syempre kakain ka naman. Oo. Nababaliktad po, opo. Sa gabi, yung pag-process ng food, iba kaysa sa pag-process ng food during the day. So yung po yung nagkakaroon ng imbalance, yung mga hormone, yung pag-digest, so mas lumalaki yung waistline kasi nga po kakain, tapos gabi. Nagre-react yung mga naka-duty dito. Kasi ang pangbawi po, di ba po, pag puyat, ayaw nyo pong antokin, kakain talaga. Oo.
Ayun. So, teka muna ha. Si Malo, biglang napasugo dito. Lakasan mo na lang radyo mo doon. Yung monitor mo doon. Huwag ka magulo dito. Nag-i-interview ako dito ng gugulo ko eh. Anyway. Tatanong ko, Doc, ano daw bang solusyon para matanggal? Iba naman waistline eh. Ibig sabihin mag-reduce ka ng kain. Doc, sige. Ako po. Isa po sa yan yung pag nag-i-increase yung waistline po talaga na risk din po magkaroon ng diabetes. Yun po, tsaka nga yung pagiging obese. So para maiwasan po yan, ang ultimate is exercise talaga. So sa mga night shift, importante po nag-exercise at saka makumpleto yung tulog. Dok, teka muna, paano ka naman mag-exercise pag uwi mo, antok na ka na? Ang po yan, parang in-schedule po. So magkakaroon ka ng routine. Siguro bago pumasok. Pag uwi, pwedeng matulog. Pero bago pumasok, hindi naman kailangan po yung vigorous o kaya yung nag-gym talaga. Siguro yung walking, papunta sa trabaho, or using the stairs pag nasa office. Yung mga ganyan po. Okay. Kumbaga, pa rin. Paano ka namang hindi din tataba? Ang available na mga pagkain at that time, puro fast food na. Wala. Bibihira naman ang restaurant na bukas na nag-o-offer ng puro fast food na lang eh. So anong gagawin na? Magbaon ka na lang ng sarili mong pagkain. Much better po pag magbabaon ng sariling food. Kasi po siyempre yung healthy food galing pa rin sa bahay talaga yung home prepared meals, yun po ang mas healthy. Ano yung may mga dapat bang bawasan na pagkain, intake, sugar, whatever? Siyempre, pagka graveyard ka, para manatili kang gising, kape ka ng kape. 'Di ba? Inom ka ng soda. So ano ho yung mga dapat na iwasan? Bukod ho sa pagkain ng Dapat po iwasan yung masyadong sugary drinks. Yun po, yung mataas yung sugar level. 'Di ba po sa kape pwede namang i-adjust. Yun, iwasan din po yung caffeinated kasi sobrang caffeinated drinks may effect din po. 'Di ba po pwedeng magkaroon ng palpitations. Tapos pag uwi nyo, baka yun pa yung umepekto, hindi kayo makatulog agad. Yun, iwasan din po yung masyadong oily kasi yun din po yung magkukos ng heart disease. Magbabara yung mga taba sa mga ugat. Yun. Magkukos po ng ibang problem. Pero di ba, Doc, sabi nila no meals after 6 dahil mas bumabagal ang metabolismo. Paano ho sa mga graveyard? Gigising sila bandang alas 9. Ano yun? Yun yung katumbas ng breakfast nila. So, anong kakainin nila dapat? Medyo light lang po, pero syempre nakakabusog. Yan po yung effect talaga po kasi nga po yung katawan natin, yung sinabi kong internal body clock. So, mabagal na yung metabolism. So, kakain ka lang ng pakonti-konti, wag lang magutom. Tapos po, yun, pag nadamihan, yun ang nagiging effect, yung taas ng blood sugar, tataba. Kaya po kailangan healthy foods pa rin yung kinakain. Okay lang sa mga nagtataxi kasi may nag-text sa akin dito paano daw yung mga taxi driver. Straight naman yung biyahe ng karamihan eh. Bibihira naman yung half shift na lamang sila, di ba? So, ganun din. The following day, bumawi kayo. Pero importante, Doc, ang sinasabi nga ninyo, pinaka-importante, exercise. Opo, at saka makatulog po. Na makapag-rest talaga, yung quality sleep nila, importante din po. Okay. Ang sabi nyo bago matulog sa gabi, paano ho yung nag-graveyard? Kailan sila dapat uminom ng ultabayo? Yung po, yung bago sila, kumbaga po yun yung gagawin nilang routine. Yung pag-inom po, ng ultabayo, pwede po bago sila matulog sa umaga na. Kasi po, yun po yung pwede nating i-adjust dahil po nga night shifters na sila. Tutulungan natin yung katawan na makapag-adjust dun sa rhythm. Kumbaga magiging baliktad. Yung umaga nila gabi, yung gabi nila umaga. So, iaano mo rin. Kumbaga, ang tawag doon, i-fine-tune mo yung sarili mo. No? So, pwede mong inumin yung ultabayo para magkaroon naman ng restful sleep. Hindi man makompleto yung recommended natin na 6 to 9 hours, at least makuha mo man yung restful sleep, quality sleep. Maski hindi maabot yung quantity, yung haba ng bilang ng oras. Yes. And then, tsaka pinakamainam daw, Doc, parang i-simulate mo rin yung tinutulugan mo. Isarado mo yung mga bintana, walang ilaw, di ba? Para madilim din.
Opo. At saka walang gadgets, walang cellphone, walang mga blue light na hindi ka makakatulog pag meron ganun. Oo. So walang cellphone para makatulog po talaga. Okay. Yung iba kasi, Doc, akala nila, pagkatapos nilang mag-duty ng graveyard, uy, mahaba pa yung oras, mga alas 4 kasi mga bandang alas 4 uwi niyan eh. Teka, sige, kumain muna tayo, tapos mag-happy-happy muna tayo, tapos magbibir-bir muna, yan ha. Ganun yung bisyo nung ano. Ang hindi nila naintindihan yung exposure nila sa sa iba't ibang mga sakit, dala nung bisyong yan, ano ho. Tama ba pagkatapos mo ng graveyard mo ay kumain ka pa? Pwede naman po. Wag lang marami. Kasi wag po marami. Kasi po kung magbabiyahe pa, parang ang gagawin nila sa bahay, baka po matulog na lang. So at least may laman na po yung tiyan nila. Hindi po sa nasabi niyo, Sir Kong, yun po yung resulta. Kaya nagkakaroon ng diabetes, kaya nagkakaroon ng overweight. Kasi kakain pa, ang dami pang kakainin before umuwi. So, tapos matutulog na lang pag uwi. So, yun pa rin po yung resulta, no? Which is pwedeng maiwasan, kaya risk pala nga po yun or panganib sa health. Ayan ha. So, again, para ho doon sa mga nag-graveyard, bawasan ang kain bago matulog at makakatulong nga, gaya ng binabanggit ni Doc, makakatulong ang Ultabayo. Siguro, just to elaborate, Doc, paano makatutulong sa kanilang mga nag-graveyard shift ang Ultabayo? How will it help? How will it enhance sleep? Opo. Pag uminom ng Ultabayo, yun nga po, mag-i-improve yung immune system mo. So, magiging maganda yung tulog mo. And then, syempre, while sleeping, dun mangyayari yung mga body repair, tapos yung mga toxins lalabas ng katawan. So, during sleep, ang Ultabayo is mag-work din. So, yung immune system natin, mas lalaban siya sa mga infection. Yun. Okay. So, Doc, hindi namin kayo accommodate yung iba pang mga tanong dito. Tumawag na lamang ho kayo o mag-text. Pakiusap natin, text siguro, Doc, para mas marami ma-accommodate. Mag-text na lamang ho kayo sa 0917-110-6580 at nang sa gayon ay masagot po ni Doc Mabel ang inyo pong mga concerns. Doc, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, Thank you very much po, Kong Angelo. Ano yun, balik tulog kayo o tuloy-tuloy na ng trabaho? Pag naantok po, balik na. Mukhang hindi kayo makakatulog dahil marami nang magte-text. Magandang umaga ulit, Doc. Thank you. Thank you po. Si Dr. Mabel Carion, ulitin natin ang inyo pong mga concerns. Pwede ho ninyong itawag sa 0917-110-6580. Oo. Bakit daw mas frequent sa UTI ang mga nagtatrabaho ng graveyard? Ay, tanong nyo kay Doc. 0917-110-6580. Ayan, doon ho ninyo itawag ang inyo pong mga concerns para masagot po ni Doc. Samantalang Ultabayo ay available po sa Lazada, Shopee at TikTok. Sa panahon ng pagbabago, bagong panahon, stressful na buhay, siyempre kakulangan ng tulog at kailangan nga natin ng quality sleep. Good sleep para good ang ating gising. Kinakailangan nyo may kaagapay. Nandyan po ang Ultabayo. Rekomendado ng mga doktor, sertipikado ng Food and Drug Administration. Umaga, Pilipinas! Paano naman kayo makakapag-dream kung hindi masarap ang inyong tulog? Ayan, para matupad naman ang inyong pangarap na magkaroon ng dream home. Dito ho kayo makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 20,000 pesos all-in down payment na lipat bahay agad sa mga ready for occupancy unit. Dito po sa mga proyekto po ng Westchester Realty, sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira at saka yung Sibera Prestige. Nasa loob po mismo ng township yung pong eskwelahan, walang ospital, munisipyo, palengke, grocery stores, at marami pang mga amenities, ito po yung napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng brand new car. Kaya sa Christmas, bago ng bahay, bago pa ang chikot. Maganda umaga, Pilipinas!
Pero dapat din bumili kayo ng N95 mask kung kayo ay taga mga bayan na nandyan sa paligid ng Taal Volcano. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol. Dr. To, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po sa inyo, sir. Doc, hanggang kailan mananatili itong smog na ito, itong bog? As long as nagbubuga po ng SO2 yung Taal Volcano, this will be a recurring threat. Kaya kailangan talagang paghandaan ng mga tao around Taal Volcano. Kasi nga po, kung mataas naman po yung degassing your steam na binubuga ng Taal Volcano, madali lang pong ma-disperse yung bog. Pero kapag may thermal inversion tayo or kapag medyo malamig ang panahon, hindi po ito makaangat. Kaya there are times then, depende po sa prevailing wind conditions, pinapadpad po ito sa iba't ibang lugar at ito ang naamoy ng mga tao. Now, yung tanong po kung hanggang kailan to, again, as I said, as long as nagbubuga ng SO2 yung Taal Volcano, this will be a recurring threat. May isang bulkan sa Japan, yung Miyakijima Volcano. Similar yung condition ng 2000. Nagbuga siya ng maraming sulfur. After it erupted, nagbuga ng maraming sulfur dioxide. And nag-wane lang yung pagbuga niya after 5 years. So, we would expect na magkakaroon talaga to ng bug in the next 5 years siguro, or at most kasi nag-start siya 2000 at 2020, so around 5 years. Ang problema nito, hindi naman predictable kung kailan siya mag-release ng sulfur dioxide. Tama po kayo, kapag nagdidigasing, may kasama pong sulfur dioxide yan. So, again, kailangan talaga nating paghandaan. Before the 2020 eruption, wala naman pong sulfur dioxide sa Taal. So, it was only after 2020 na nagkaroon na ng maraming pag-init ng sulfur dioxide. Teka muna, consistent naman yung lamig dyan sa Batangas, sa paligid ng Taal, kaya hindi rin talaga makaangat yung smog, ano? Tama po kayo, pero yun na nga, mas lalong na nagiging siguro kapag towards yung panahon natin ngayon, especially towards December. Mas nagiging mas nagiging pronounced yung So itong smog na ito na nararanasan dito sa paligid na umabot pa nga ng Cavite at saka Batangas, ito ang sabi ho ninyo, paghandaan na natin dahil this will last beyond this month. O pwede itong tumagal hanggang Pasko. That's right. That's right. Kapag nagkakaroon ng thermal inversion, yun na nga, hindi makaangat yung steam. It would stay doon sa on the lower ground, and then kapag may hangin na iihipan, ito yung pupunta sa mga communities and ito yung maamoy ng mga tao. Wala pa namang let up, wala tayong nakikita na kailan siya po pwedeng bumaba. Walang mga ganong indicator, Doc? Wala pa indicator. In fact, kung tutusin natin, yung smog kahapon, yung sulfur dioxide na binuga kahapon, is just around 4,569 tons per day. If we compare this sa mga previous months, especially last year and 2021, umabot po ito ng 20,000 tons per day. So itong hindi lang gaanong marami compare dun sa mga dati niya pagbuga, pero yun na nga, hindi po nakaangat and napapadpad po sa mga communities. Oo. Ayun. So, bakit daw nagkukost ito ng pangangati ng skin, Doc? Kasi acidic po kasi itong sulfur dioxide. Okay. So, na-irritate yung mata, lalamunan, at saka yung respiratory tract. So, mataas ang acid concentration niya. Yung pala, characteristic ng sulfur dioxide. Doc, maraming salamat. Thank you for joining us. Ingat din po kayo.
Maraming salamat. Maganda. Ay, teka muna. Budget deliberation. Yes. Na-consider na ba yung anong stage na ho nung modernization ho ng P-Box? Wala pa. Again, papatawag pa kami by November siguro. Busy yung mga congressmen natin sa budget deliberation. So yung modernization most likely by November after matapos yung yung pagkatapos ng budget deliberation. Pero kahapon, may isa lang na po kami sa Committee on Finance sa Senate. Paano? Siyempre, magkakaroon ng dagdag na pondo yung modernization. Hindi pa na-consider for 2024 budget? Hindi muna kinonsider yun. Ibang usapin po yun kaysa budget namin for next year. Sabagay, pwede naman mag-supplemental, hindi naman ganun kalaki Kukunti naman yung taong hinihingi ho ninyo Diba? Yes, that's right. In fact, yun po yung suggestion kahapon kasi nagtanong bakit may mga unfilled positions kayo. Sabi namin na hindi kami maka-attract ng mga applicants kasi nga ang entry level, especially dun sa provinces, yung mga tao namin sa provinces, just salary grade 9 which is just around 21,000. Ang nakalagay, kailangang eligible at saka mga engineers siyempre kung ikaw naman you have the license, why would you work for 21,000 pesos when you can work elsewhere? 21,000 ang entry level ng inyong hinahanap. Wala nga kayo mabobola, no? So sabi naman po, ang suggestion, i-restructure yung plantilla positions namin sa tumaas yung entry level, which we will do. Sana naman pero para isahan na lang yung modernization na lang talaga, madaliin natin, di ba? Para hindi pero salary medyo structure. matagal-tagal po pa kasi yun. So mas maganda at the same time we will ask DBM na i-restructure namin yung plantilla positions namin habang wala pa yung modernization. Teka muna, pagka salary restructuring, yan, executive order lang, administrative order lang? Hindi na kailangan? Hindi naman. I-request namin sa DBM. DBM ang mag-a-adjust. Sige. Anyway, paki-update kami, Doc, kung paano din ho kami makakatulong para mapabilis natin yung proseso. Thank you po. Magandang umaga. Thank you din po. Ayan, si Dr. Tonto Bacolcol, ng director po ng P-Box. Paano nga naman sila makakakumbinse? Salary grade 9 ang entry level. Ang hinahanap mo, mga competent engineers. Volcanologist, geologist, 'di ba? Kung lisensyado nga naman, maliban lang kung talagang mahal na mahal ho nila ang bayan at hindi nila iniisip yung recovery ng kanilang mga gastos nung sila nag-aaral, hindi ho talaga makakapang-engganyo, Magandang umaga, Pilipinas! Mas gugustuhin pa siguro ng mga yun na mag-abroad. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga taga Las Vegas, Nevada. Few days more, bago tayo magkita-kita dyan. Magandang umaga din ho sa mga suki natin sa Taipei, sa mga taga Hong Kong, at sa iba't ibang bahagi po ng Kapuluan. Buenos dias, Zamboanga. Tuloy tayo sa mga balita. Kapalaran ni Secretary Ted Herbosa, dedesisyon na ng CA. Detalye mula kay Manang Milky Rigunan, Arichuel Manamilky. Dedesisyonan na ng Commission on Appointments ang kapalaran ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa September 26. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, Assistant Minority Leader ng CA, dedesisyonan nila ang appointment ni Herbosa 3 araw bago mag-break ang sesyon ng Kongreso. Isasalang ang confirmation hearing ni Herbosa sa CA Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Christopher Bongo. Sabi ni Pimentel, si Herbosa na lang ang natitirang cabinet member na hindi pa nakukumpirma ang appointment ng CA.
DCA. Si Herbosa itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos noong June 6. Una rito inamin ni Pimentel na baka mahirapang makalusot si Herbosa sa CA confirmation dahil sa mga anomalyang kinasangkutan nito sa Hospital Modernization Program noong 2012. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Nakikipagsanib puwersa naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa Development Academy of the Philippines para sa pagsasapribado ng mga kasino nito. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, hiningi nila ang tulong ng DA para sa compliance ng mga requirements sa Government Commission on for GOCC kaugnay ng gagawing reorganization process. Kabilang rin na niya rito ang pagpapatupad ng compensation and position classification system na matagal nang hinihintay ng kanilang mga empleyado. Lumagda sina Chairman Tenco at DA President at CEO Attorney Engelbert Coronan Jr. ng Memorandum of Agreement para sa reorganization ng PAGCOR. Balak din ni Tenco na hingin ang tulong ng DA para naman sa pagsasagawa ng mga pagsasanay na hahasa sa skills at competencies sa mga opisyal at mga tauhan ng PAGCOR. Nagpasalamat naman si Coronan sa tiwala ni Chairman Tenco sa kanilang kakayahan na magsagawa ng organizational changes sa state gaming firm. Ang DAP o Development Academy of the Philippines ay isang government-owned and controlled corporation na ang mandato ay tulungan ng mga hensya at mga local government units sa kanilang mga development effort. NEDA pabor naman na tuluyan ng ipagbawal ang mga pogo. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Arish Bertin, Let. Kung si NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang tatanungin, irerekomenda nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na permanenteng ipagbawal ang Philippine offshore gaming operators. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Balisacan na hindi sapat ang benepisyo at kita na ibinibigay ng POGO sa negatibong epekto nito sa lipunan. Ayon kay Balisacan, mas pinapaboran nila ang mga dekalidad na pamumuhunan na magpoproduce ng mas kapaki-pakinabang na mga produkto at serbisyo. Naniniwala ang kalihim na marami pang ibang uri ng investments na kayang makapagbigay ng mas magandang economic at social development sa Pilipinas. Inihalimbawa pa nito ang ibang mga bansa gaya ng Thailand at Indonesia na hindi umaasa sa mga negosyong tulad ng POGO. Nilinaw naman ni Balisacan na ito ay posisyon pa lamang ng NEDA at ilalatag pa lamang sa Pangulo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Samantala, kasama na natin si PNP Chief Benjamin Acorda. Chief, magandang umaga po sa inyo, General. Magandang umaga po to all our listeners. Magandang umaga po. Ayan, thank you for joining us, General. Unang-una siguro, Chief, bakit kaya ang dami pa rin mga violators ng gun ban na para po sa barangay at SK election? Nagtatanga-tangahan ho sila, nagtatapang-tapangan o nagkukulang, pero hindi naman siguro nagkukulang ng information dissemination, ano po? Well, hindi naman siguro po, alam naman natin lahat dyan na kada election talagang may kasama mo, may mga gun ban. Mm-hmm. And talagang meron talagang based on the statistics po talagang sa mga in the past elections, may mga talagang pasaway, kumbaga. Pero pwede na rin natin sigurong isama dyan yung talagang pag-iigit ng ating kapulisan. Mm-hmm. Kaya sila nahuhuli. Kasi siguro baka nung nagdaang panahon akala nila pwede hong mangyari uli na makakalusot sila. Ngayon mahigpit yung mga checkpoints natin. At saka bagamat plain view doctrine lamang yung yung ipinaiiral sa mga checkpoints, nagagawa pa rin ang lakas talaga ng loob ng iba, General? Na di ba parang ganun po. Opo. Parang bang naghahamon pa na pinapakitang sukbit nila yung baril. Parang lumalabas po na gano'n. And yun, ang pinibibilin sa ating kapulisan na talagang ipagkikit natin. Kasi itong barangay and SK election na to ay showcase natin hindi lang para sa pulis, kundi showcase natin mga Pilipino.
para makita ng ating mga ibang observers na ang election natin ay mapayapa. And ang paghihigpit natin sa mga implementation ng election laws ay kasama na po yan. Oo. More than 1 month na lamang po para sa paghahanda sa barangay at SK elections sa General. So far, nadagdagan ho ba yung mga kinaklasify ho ninyong red area? As of now po, yung sa observation ko naman, nabawasan po yung mga incidents ng mga violent incidents. And I hope tuloy-tuloy na po yan. So yung mga nakita natin, yung mga pang-araw-araw na sinasubmit ng ating mga man on the ground, mga intelligence officers natin, ay so far po, wala naman pong gaanong changes. Aha. So, bukod ho sa Negros, meron pang mga critical zone na nakikita kayo? So far po, aside from Negros po, there are some areas inbound na medyo talagang binabantayan natin po. Oo, pero na-assign ho kayo sa Mindanao. Kabisado nyo rin yung dynamics dun. Iba rin ang takbo ng politika talaga sa Mindanao, ano ha? Oo. Parang gano'n na po. Pero so far po, pag-uusap natin sa mga ibang elected officials and government officials doon, so far po, nagbigay po naman ng commitment ang bawat isa. Ay sana nga po, tutuparin natin yung commitment kasi sa tingin ko naman, wala namang ibang magandang direction ko dito sa kapayapaan. Oo. Kompleto na rin ho yung inyong reshuffle, General? Opo. But if there are some reports na matanggap natin, nothing prevents the PNP po through the clearance na sa ating COMELEC to transfer yung ibang mga tao na nakikita natin na medyo may kinikilingan. Tsaka maganda ho yung ginawa ninyo na yung may mga identified talaga na kamag-anak na tumatakbo, nalipat sila. Pero gaano naman kalipat? Gaano kalayo ho yung paglilipatan? Hindi naman madidisplace yung kanilang pamilya? Basta ang tinitingnan po natin po, isang consideration po yan. But the primary consideration is they should not be able to influence the result of the election po. Okay. Anyway, sir, kaya din ho kami napatawag, may mga intriga. Kayo daw po gumagawa ng paraan for extension. Ay, Juan Boss, sa akin po, kahit po nung unang pag-upo natin, yung talaga agasalan po natin is kung anong plano po ng Panginoon. And ngayon po, kung ano man po, ang pag-retire po ng police, during retirement age. And kung yung extension po ay nasa presidente po na yan. At for delikadesa po, pangit naman po na tayo ay mag-insist sa ating sarili. Nasa Pangulo po kung anong tingin niya sa servisyo natin, pinapabayan natin sa Pangulo. Ayan. Siguro ho, ang kasalanan nyo lang naman so far, tahimik kayo sa performance nyo. Hindi nyo pinangangalandakan kung ano yung ginagawa ho ninyo, General. Hindi naman po. Siguro natural na po natin yan being katagal po natin sa intelligence community. Talagang yun ang kultura natin na pagkatapos ng trabaho, bahala na po yung ibang official na magpakilala. Kaya minsan nga po, medyo nag-adjust po ako bilang hepe kasi kung minsan kailangan talaga kumarap sa media. Oo nga pero yun nga, siguro nga, dahil lang tanatanong nila, gusto mo mag-extend? Para bang may nagawa na? Hindi ho kasalanan ni General Acorda ko, hindi ho siya masyadong mahilig, pumorma ho sa harap ng camera, dahil kahit nga nung appointment ho ninyo, nagulat din ho kayo. Ang turing nga kay General Acorda at the time, dark horse, di ba? Dahil nga hindi naman ito nasa forefront, hindi ito yung naglalabi ho talaga. Anyway, pero kung kayong tatanungin, meron na ho kayong napupuso ang ipapalit naman ho sa inyo, i-recommenda ho ninyo? Pag tayo matanong po, siguro may mga nakikita po tayo mga mag-television official, pero pag tinanong lang po, mahirap naman pong bangunahan ng Pangulo. But dagdag ko lang po yung sinabing accomplishment po, siguro po mas nararapat po na ang bigyan ng parang saludo ay mga pulis na nasa kalye at mga lansangan at mga nasa kasama nandun po yung mga talagang nagpupuyal at nagtatrabaho sa mga opisina, nagtaplan.
Kasi sila po yung talagang madalas na inaantay ng kanyang kamag-anak, mga pamilya kung anong oras uwi. At sila rin ay naaarawan. Mahirap po minsan talagang wala nang ibang may alay kundi yung bulaklak yung masakit na parte po. Oo. Pero kayo ho, ang mandatory retirement nyo will happen on December pa? Sa December 3 po, sa December 3. December 3 pa. Mga 71 days na lang po. Oh, talaga nagka-countdown kayo. Kaya doon sa mga nangiintriga na mukhang naglalakad ho ng kanyang extension si General. Hindi, mukhang nagka-countdown nga. Anyway, so ano hong gusto nyo iparating sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na ho yung sinasabi ho ninyo na dapat papurihan ho natin ng mga elements on the ground, General. Well, unang-una po, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kapulisan. Alam ko po, kayo po ang napapagod, kayo ang talagang naarawan at isama ko na rin po ang inyong pamilya na kung saan talagang kayo mayat-maya inaantay kung kailan uuwi o kaya kung minsan po madalas po na absent po sa mga special occasions. Sila po talaga ang nakakaranas din, hindi lang po yung kapulisan, kundi yung kapamilya ng ating mga kapulisan. Sila po talaga, medyo talaga covers the brand po ng ating servisyo. Pero yun nga po, yun tayo na nasesolduhan. But aside from that po, talagang yung iba po makikita po yung dedication. And mangilan-ilan lang po yung talagang gumagawa ng kalokohan. Kaya saludo po ko sa mga kapulisan natin. And with all the accomplishments po, yung trust rating na binibigay, sana ipagpatuloy natin, mga kababayan natin. Kasi ang paniniwala ko po sa kapayapaan ng isang komunidad ay yung pag-engage po ang community, paghanda pong magsalita at manindigan po ang komunidad para isiliwala kung ano yung mga nangyaring kalokohan sa isang lugar. Kasama na po kung may ginagawang kalokohan ng kapulisan. And in the same manner po, pag alam ng kapulisan na may mga willing po na manindigan ng mga mamayan, kababayan natin, mag-alangan din po nagagawa ng kalokohan. At ang suma total po, pag ganyan po, magiging parang normal na lang po. Yun ang magiging norms po na tinatawag. Sobrang magiging standard po ng community. Yung isang community, hindi lang mananahimik, kundi manindigan. Yung kapulisan naman po ay mag-alangan na po o kaya mahiya. And doon siguro mag-umpisa yung tinatawag ko na respeto sa uniforme. Okay. Yun lang po ang nakikita ko po. Sana pa yun lang po gawa natin. Oo. Hindi, tsaka sa doon sa pinakahuling survey, tumaas ang trust rating ho sa PNP. Hindi ho masyado na-highlight yun. Anyway, pero General, eto may isang tanong lang ho dito. Galing kay Larry. Bakit daw ho hindi huli yung mga smokers sa mga lugar na hindi dapat naninigarilyo? Hindi pa. Baka hindi lang po nabibigyan ng emphasis po, pero i-remind po natin ang mga katawan, mga kapulisan po natin. Okay. Ayan, siguro pinakamaganda. General, maraming salamat. Ingat po kayo and good luck. Huwag naman kayo mag-countdown. Hindi naman po. Talagang kwan lang po. May ugali po sa PMA, parang po. Ayan, oo. Pero kung sakasakali man doon ho sa MUP reform bill, may extension kasi doon. Baka yun yung intriga sa inyo. Pinag-uusapan pa yung bill. Opo. Parang nakapaloob po yata doon. Pero nasa ating mga mambabatas po. Ano yung wisdom po nila. Wisdom dito, wisdom of our mga mambabatas po. At saka ang sabi nga ninyo, prerogative ho yan ng presidente. Hindi ho manggagaling sa kung sino mang opisyal. General, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Ang heavy po ng Philippine National Police, si PNP Chief Benji Acorda. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dan Benamil mula sa DOST Pag-asa kasama na natin. Dan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Sir Angelo, sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya makakaranas pa rin tayo ng kalat-kalat na pag-ulan at mataas na chance ng mga kaulapan, pagkulog at pagkilat sa areas ng Mimaropa, buong Kabikulan, Visayas at Mindanao. Kaya sa mga nabanggit na lugar, maging handa at alerto pa rin po tayo sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa.
Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay mas maaliwalas na panahon na ating inaasahan, mainit at maalinsangan at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Ang kwatang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 25 degrees naman dito sa Baguio City at 26 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan nating karagatan, banayad hanggang sa tamtamang pag-alon na ating inaasahan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, malayang makapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan lamang po ang latest. Yes po, Dan, temperature gauge dito sa may bandang Tagaytay? Kasi, sa bahagi po ng Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius po ang ating temperatura. Malamig pa rin, 22 to 30? Opo, 22 degrees Celsius ngayong madaling araw. Pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon, posible pong pumalo hanggang 30 degrees Celsius. Kaya hindi pa rin basta-basta nakakaangat, malamig pa rin, Oo, sige. Anyway, pero Dan, usually anong historical record natin dito sa may Tagaytay area? Usually, mga itong range naman po yung temperatura, normal naman po itong around 20 to 22 or 30 hanggang 32 degrees Celsius na maximum temperatures ang nararanasan po sa Tagaytay area. So pinakamainit na yung 32? Opo. Okay. Anong oras yun usually? Kadalasan po yan, pagsapit ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, yan po natin itatala yung maximum temperature po natin. Okay, Dan, maraming salamat ha. Si Dan Villamil mula sa DUST Pag-asa. So ayun ha, kaya nga sinasabi ni Director Toto Bacolcol kanina, pwede pa hong tumagal hanggang bandang Disyembre. Ito nga pong smog o VOG na ating pong nararanasan dyan po sa paligid ng Taal. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check. Raymond Dadpaas, dyan po sa smog sa Aguinaldo Highway sa Imus, Cavite. Raymond? Kuya Angel, hindi madali para sa mga negosyante. Sandali. Raymond, go ahead. Yes, Kuya Angel. Itong sitwasyon ngayon dito, kikitang-kita itong talagang akala mo may usok na kitang-kita dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway dito sa Imus, Cavite. Lalo ngayon na may bukas pa yung ilaw ng mga nasa lansangan. Kitang-kita ito at ramdam all over the place na dapat na pag ganitong oras na sa dati ay magliliwanag na, pero sa ngayon ay animoy napakakulimlim ang paligid at base nga doon sa report ay epekto pa rin ito ng usok na nanggagaling dyan sa bahagi ng Taal Volcano sa Batangas. Una nito ay nagsuspindi na ng klase kasama ang lungsod ng Imus sa mga nagsuspindi ng klase dahil sa epekto ng smog na ito na naranasan na simula pa kahapon na akala namin ay talagang paggabi na, pero napakaaga pa lang bago mag-alas 6 kahapon ay napakadilim na ang paligid at ngayon ay ganito na naman ang sitwasyon. Meron lang tayong babala dahil meron tayong nakitang isang truck na nakabalagpag dito sa northbound lane ng Aguinaldo Highway malapit sa Robinson's Imus na dapat pag-ingatan ngayong umaga dahil tiyak na magdudulot ito na matinding dalo ng trapiko dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito naalis sa gitna ng kalsada. Mula dito sa lungsod ng Imus sa lalawigan ng Cavite, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, 4 katao kabilang ang isang babae na huli naman ng NPD sa ikinasang bypass operation sa Caloocan. Ito yung sinasabi ni General Acorda kanina na kung may papuri man at pagsaludo na dapat gawin, yung performance ng mga tao niya na nasa field. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag ko, Angel. Himas rehas ngayon ang 4 na sangkot sa illegal na droga kung saan ay nasamsamanta ito ng baril at 68,000 pesos umani halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation ng Caloocan na polis. Nakilala mga suspect na sina alias Budo, 39 years old, isang garbage collector at isang boy alias Boy Lama to, 30 years old, isang technician o cellphone technician at isang alias Dondon, 40 years old, isang construction workers. Kabilang na isang Judith, 40 years old, power resident naman ito ng Barangay 12
sa lusod ng Caloocan. Base sa ulat ni Police Colonel Ruben Lacuesta kay NPD Director General Rosalito Gapas, nakatanggap sila ng informasyon hinggil nga doon sa mga pagtutulak na illegal na droga di alias Dodon o Dondon. Kaya sinalalin ito sa validation at nang magpositibo. Ikinasana yung bypass operation kung saan ay naaresto nga itong suspect sa Barangay 12. Nakumbisa rin sa mga suspect sa programa ng Malaysia Buo. Ito na yung nagkakalaga ng 68,000 pesos. Nakuha din kay alias Dondon ang isang calibre 30 revolver na kargado ng 6 na bala. Naharap ang mga suspect sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, habang karagdagang kaso naman sa paglabag sa 10591 o Comprehensive Law in Firearms Ammunition dito kay Dondon na. Mula pa rin sa kanara sa Pilipinas, di sa rin ako sa RS23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Edwin. Ay, magandang umaga kay Congressman Nodor Plato ng Bulacan. Kumusta na ho kayo? At nagpapasalamat pa rin ho ang, kasi ngayong buwan to, pinagdiriwang ho natin ang Bamboo Month nagpapasalamat ho kami kay Congressman Nodor Plato dito ho sa kanyang pag-embrace sa ating pong advokasya para po sa propagation ho ng kawayan. Lumalaki na ho yung mga itananim nilang kawayan dyan po sa watershed ng Angat sa Bulacan, ano ha? At makatutulong hopefully sa darating na mga panahon, lalong makakatulong ho yan sa preservation po ng ating watershed. Aktor na si Donnie Pangilinan, magaling daw humawak ng pera. Kaya marami nang naipundar. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie. Out ang mag-asawang Anthony Pangilinan at Maricel Laksa sa anak nilang si Donnie Pangilinan dahil magaling daw itong humawak ng pera. Malaki ang kinikita ng kapamilya actor at napupunta raw ito sa tama ang kanyang mga kinita. Ang sabi ni Maricel, iyon daw ang naipupuri niya sa kanyang anak dahil nakapag-ipon daw ito at nakapagpundar na para sa kanyang kinabukasan. Nagbukas na siya ng mga negosyo at nung nakaraang linggo lang ay nakapagbukas pa raw si Donnie ng sarili niyang gas station malapit sa kanilang bahay. Ang sabi pa ni Maricel, bukod sa nakapagtabi ng pera si Donnie para sa kanyang mga investments, ay strictly nakapagbigay pa raw ito ng tithing, as in 10% ay ibinibigay daw sa kanilang simbahan. Kaya tinanong namin si Donnie kung ano ang pwede niyang maipapayo sa mga kaedaran niya, sa mga kabataan para makapag-ipon at sa murang edad ay nakapagpundar na. Pakinggan natin si Donnie Pangilinan. Probably know where to put it by percentage, your earnings and stuff, like leave some for savings, leave some for investments, hindi lang yung isang place mo lang ilalagay lahat. And my parents taught me this is just to always set aside only what is needed for what you will use. And syempre may future din tayo, hindi naman pwedeng one day, 1 week, 1 month ang iisipin mo. So you also have to leave some for the future and not get too excited. But it's okay to have fun, I say that. Hindi pwede namang puro conservative lang. If you have the privilege, diba, to also sometimes spend for yourself, if you really been working hard din naman, I think that's okay, yeah. Yan ang pahayag ni Donnie Pangilinan. Si Donnie ay bida sa pelikulang Good Game na kung saan ay katrabaho niya rito ang kanyang magulang na sina Anthony at Maricel pati ang kapatid niyang si Hannah. Balak daw nilang isumite ang pelikulang ito sa Metro Manila Film Festival mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. At nagpapasalamat din ho tayo sa ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa kanilang patuloy na pagsisikap na lumago din ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagsasaka. Ito ho ay sa pagiging MSMEs na ho nila. Dati ho, maasa lamang sila sa Copra. Ngayon po ay nagpo-produce na sila ng magandang kalidad po ng cacao beans. Kaya nakapagpo-produce ho sila ng iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, itong mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon na dating umaasa lamang po sa Copra, aba ngayon mga negosyante na rin. Ang kanila pong mga produkto, supportahan nun natin. Ito po yung tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, yung dark chocolate actually ay immune booster.
Kaya pagka nagbigay ho tayo ng dark chocolate sa ating mga mahal sa buhay, lalo na ngayong magpapasko, tinulungan ho natin sila na i-boost din ang kanilang immune system. Tangerine chocolate, produkto po ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po sa 0919-095-5935. Muli, tangkilikin po natin at suportahan ang mga produktong gawa ng ating mga kababayan ng mga Pinoy. Sino nga bang magmamalasakit sa ating produkto, kundi ang kapwa Pilipino? Sabi po ni Dr. Helen Tan, suportahan natin sila para lumakas ang ating mga MSMEs at ang ating ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Passport free ang Changi Airport sa Singapore pagsapit ng 2024. Pinaplansya na ng airport ang pagpapatupad ng automated immigration clearance kung saan papayagan ang mga pasaherong makalabas ng city-state nang walang pasaporte at gamit lamang ay biometric data. Ayon kay Communications Minister Josephine Teo, layunin nito na maiwasan ang paulit-ulit na obligadong pagpipresenta ng travel documents kabilang ng pasaporte ng mga pasahero. Gagamitin ang biometric sa pagbuo ng single token authentication sa airport, wala sa bag drops hanggang sa immigration clearance at boarding. Magiging isa ang Singapore sa iilang bansa na unang nagpakilala ng automated passport-free immigration clearance. Oy, sana naman dumating ang panahon, ganyan na rin tayo, ano ha? Yung problema ho may Changi Airport, ang Changi Airport, merong waterfall sa loob ng airport nila, no? Di ba? Ganda. Dito sa atin, talo. Dollars nilulunok. Nilunok ang lahat. Desmayado ang mga senador sa pagnanakaw at paglunok ng $300 ng isang security officer sa NAIA. Tinawag itong nakakahiya. Nakakagalit ni Senator Grace Poe at sinabing hindi na naubusan ng gimmick ang mga kawatan sa airport. Iniling ni Senator Poe sa Airport Security Office na magsagawa ng matinding pagsusuri sa lahat ng mga aplikante at isalang ang mga tauhan sa re-evaluation. Para naman kay Senator Joel Villanueva, paano i-apply ng mga turista ang Love the Philippines slogan kung may nakakahiyang gawain sa mga paliparan. Hindi na nila takot ang ilan sa mga nasa airport na gumawa ng kabulastugan o makaimbento ng mga diskarte para sa modus operandi. Pinakakalkal naman ni Senator Bato de la Rosa ang modus para malaman kung marami pang gumagawa ng ganitong kalakaran. O nga naman, dati laglag bala. kaya yun. Pero ito hindi naman. Nilunok yung dolyar. Magandang umaga, Pilipinas! Gradual phase out ng mga pogo iginit ni Senator JB Ejercito. Babawiin niya daw yung pirma niya sa committee report kung gagawin itong biglaan. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa Aris 28. Raymond? Hindi madali para sa mga negosyante na namuhunan ng husto para sa operation ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO kung gawing biglaan ang pagpapalaya sa kanila. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito, isa sa 10 senador na pumirma sa Senate Committee on Ways and Means Report para magkaroon ng total ban ng POGO sa bansa. Ayon kay Ejercito, malinaw ang usapan nila ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng committee na gusto nito ng mas mahabang panahon para ipagbawal ang mga POGO. Para sa kanya, 1 hanggang 3 taon ang kailangan. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kababayan natin na nasa POGO na makahanap ng ibang trabaho at ang mga negosyante naman ay makapagtayo ng ibang negosyo. Babawin umano niya ang kanyang suporta sa committee report pagdating sa plenary kapag ipipilit ang 3 buwan na phase-out period. Aminado naman ito na hindi talaga pang matagalan ang negosyo sa POGO at ang pinag-uusapan na lang ay kung gaano pa sila tatagal manatili sa bansa. Hindi rin magandang tingnan ito sa panig ng mga negosyante dahil ginawang legal at bigla din babawiin. Narito si Senador J.B. Ejercito. I believe that POGO is not here to stay. No, it's just a matter of time. 3 months by, gusto ni Senator Gatchalian sa report niya. Ako gusto ko 1 year, 2 years, 3 years. At least magbigyan na ng time or a phase-out period so that those who are employed in the businesses related can prepare and find alternatives. So I don't believe POGO will really stay.
It's just a question of how long. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Danpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nanganganib nga pong mawala ng trabaho ang halos nasa 17,000 mga Pilipino oras na ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa. Hindi pa kasama dito ang 225,000 ng mga Pilipino at mga foreign workers sa mga POGO-related establishment. Pero ayon kay David Lichiu, CEO ng Lichiu Property Consultants, mas malaki pa ang magiging impact sa employment ng total ban. Posible raw kasing hindi rehistrado ang maraming empleyado ng POGO gaya ng mga nasa indirect employment na wala naman sa POGO building. Nagbabala si Lichiu na mawawalan ang ekonomiya ng Pilipinas ng nasa 170 billion pesos hanggang 200 billion pesos kada taon oras na ituloy ang pagpapalaya sa mga POGO. Sa office rent pa lamang niya ng mga POGO, 18.9 billion pesos nang mawawala sa bansa kada taon, habang 28.6 billion naman para sa housing rent. Mahigit naman sa 144,000 mga POGO workers sa bansa ang naitala noong 2019, kung saan 14.5% ng mga ito ay mga Pinoy. Pero dahil nga sa COVID restriction, bumaba sa 34,000 ang mga POGO workers sa Pilipinas, kung saan 16,736 naman ang mga Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, sinertipikahang urgent ang Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga sangkot sa agricultural economic sabotage. Sa liham kay Senate President Juan Miguel Zubiri, giniit ng Pangulong Marcos ang kagustuhan niyang mabilis na maipasa ang Senate Bill 2432. Naniniwala ang Pangulo na may tataguyod nito ang productivity ng agriculture sector. Mapoprotektahan din ang mga magsasaka at mga mangingisda mula sa mga pagsamantalang mga trader at mga importer. Sa ilalim ng panukala, maaaring habang buhay na makulong ang mapapatunayang sabit sa smuggling, hoarding, profiteering, kartel at iba pang mga aktibidad na sumisira sa kabuhayan ng nasa agri-fishery industry. Ang mga kasabot namang mga opisyal ng gobyerno ay maharap sa habang buhay na diskwalifikasyon sa public office, pagboto, paglahok sa eleksyon at babawiin din ang monetary at financial benefits nila mula sa trabaho. Bilang na daw ang araw ng mga nasa kartel ng sibuyas. Ayon kay Cavite Port District Representative Elpidio Barsaga Jr., nakatagdang magsampa ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation laban sa 6 na individual kaugnay ng hoarding at price manipulation ng sibuyas. Binigyan din ni Barsaga na bahagi ito ng paninindigan at kampanya ng Pangulong Bongbong Marcos na habulin ng mga smuggler at hoarder ng mga agri-products. Iniimbestigahan na rin ni Barsaga, senior member ng House Committee on Agriculture and Food, ang manipulasyon sa presyo ng sibuyas at iba pang agricultural products. Makakayanan ng Pilipinas ang kinakaharap na problema sa bigas kung hahanap ang mga Pinoy ng alternatibong pagkain. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Salidum, kailangan baguhin ang consumer behavior ngayong sirit presyo ng bigas sa lokal na merkado. Hindi naman na niya masama ang pagkain ng root crop o halamang ugat imbis na kanin. Pwede din naman daw yung saging na kardaba. Ginawa ni Salidum ang pahayag sa deliberasyon ng Senado sa panukalang pondo ng Department of Science and Technology para sa susunod na taon. Bakit nga ba hindi natin din i-push ang mais, ang corn grits? Ang corn grits malaking may tutulong para ho sa mga gustong i-manage yung kanilang timbang at higit sa lahat ito po ay nakatutulong para ho sa mga diabetic. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Office of the Solicitor General ang dapat na mag-file ng kaso sa China kaugnay ng pagkuha at pagwasak ng coral reef sa West Philippine Sea. Ayon kay dating Solgen at retired Supreme Court Justice Francis Hardalesa, hindi dapat ipahawak ng gobyerno ang kaso sa mga lokal at mga foreign lawyers. Tama niyang ginawa ni Solgen Menardo Guimara na pag-aralan ang legal options para mapanagot ang Beijing sa malawakang coral harvesting. Sinabi pa ni Hardalesa na malakas ang nilulutong kaso ng Pilipinas sa International Tribunal dahil hawak nito ang panalo sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Kontra naman si Hardalesa sa panukalang bitbitin ang issue sa UN General Assembly dahil hindi enforceable kung magpapalabas man ito ng anumang desisyon bilang moral victory. Si Hardalesa, ang Solicitor General na naghain
nang maghain ang Pilipinas ng naipanalong arbitration case laban sa China noong 2013. Magandang umaga, Pilipinas! San Juan City, walang pasok din. Aba, dahil sa volcanic smog. Naabot din hanggang San Juan. Detalye na balita mula kay Edjel Parosa, Arish 52, Edjel. Morning ko yung Angel, umabot na nga hanggang Eastern Metro Manila itong sinasabing epekto ng volcanic smog o yung VAG galing sa bulkan ng Taal. Dahil dito, nagdeklara na ng kanselasyon ng klase ang lungsod ng San Juan. Ngayong araw yan, September 22, ayon kay Mayor Francis Zamora, wala nang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw ng Biyernes. Epekto pa rin ng nasabing pag-alburuto ng bulkang Taal. At nabayaran ng iba pa mga detalye pero wala na hong pasok. All levels, public at private schools sa lungsod ng San Juan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, at para ho doon sa mga umiiwas sa traffic, problema sa traffic pagka kayo papasok ng opisina, at gusto nyo accessible kaagad ang MRT. May natitira pa hong mga units, 36 units na lamang natitira dito po sa GA Tower 2. Una na pong naglaan ng Westchester Realty ng 300 million pesos para sa renovation ng kanilang mga pasilidad dyan po sa GA Tower. At ito po ay nasa panurukan ng EDSA at Bonnie Avenue. Ayon po kay Ginoong Nico Valencia, ang layunin po ng redevelopment program nila ay para magkaroon po sila ng tinatawag na affordable luxury with convenience para po sa kanilang mga customer. Ayan, habol na ho kayo. At dahil po bare months ngayon, ng alok ho sa atin ng Westchester Realty ay 50,000 pesos all-in down payment hanggang sa maubos po itong natitirang mga 36 units. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Diyan po kayo makipag-ugnayan para ma-avail ho ninyo yung mga natitira pang mga units. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot gaya. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Limang minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga, nananawagan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa maingat na paggamit ng Artificial Intelligence sa edukasyon. Sa kanyang talumpati sa 2023 Global Education and Innovation Summit sa South Korea, sinabi ng Vice President na dapat naturuan ng mga mag-aaral kung paano o anong teknolohiya ang may ambag sa kanilang pagunlad. Binigyan din pa ng pangalawang Pangulo na mahalaga pa rin pairalin ng mga bata ang critical thinking. Inamin din ni VP Inday, binabalak niyang gumamit ng AI sa paggawa ng kanyang speech pero napagtanto niya na kalaunan ay magbubunga ito ng hiya at takot. Dapat niya gamitin ang teknolohiya para mapabuti ang akses, kalidad at pagkakapantay-pantay sa edukasyon at hindi dapat dito iasa ang pagkuha ng mga impormasyon. Pinuri naman ni President Emmanuel Macron ng Pransya ang Pangulong Bongbong Marcos sa matagumpay na pagpapalago ng ekonomiya ng bansa sa unang taon ng kanyang pamumuno. Sinuportahan din ni Macron ang patuloy na pagsusulong ni Pangulong BBM ng international law sa gitna ng tumatas na tensyon sa Indo-Pacific region. Ipinambot ni Ambassador Marie Pontanel ang mensahe ni Macron sa presentation ito ng kanyang credentials sa Malacanang. Lumagda naman ang Pilipinas ng kauna-unahang United Nations High Seas Treaty na poprotekta sa karagatan sa ilalim ng 1982 UNCLOS. Ibinalita ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pagpirma niya sa Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty sa New York City. Halos 70 mga bansa ang lumagda sa UN High Seas Treaty na naglalayong palakasin ang legal regime sa conservation at sustainable use ng marine biodiversity sa buong mundo. Magandang umaga, Pilipinas! O paano po? Happy weekend sa ating mga suki. Pero sa linggo, huwag niyo kalimutan ha. Magkarinigan tayo alas 4 sa Radyo Henyo. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala.
magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating pong iiwanang quote ngayong araw sa inyo ay hango po kay Paulo Coelho, isa pong Brazilian writer. Ang sabi niya, "The world is changed by your example, not by your opinion." Ibig sabihin, wag daw puro daldal, dapat tayo meron ding aksyon. Magandang umaga, Pilipinas! Menos stress bago mag-ACS.